A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Revival, a call to unbreakable unity. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, ang babasahin ko po ay Amplified Version Bible. Ang key verse po na ating panggagalingan ng ating pag-aaralan ngayong umaga about unbreakable unity ay ito pong verse 10. Ang sabi ho niya, "But I urge you believers, by the name of our Lord Jesus Christ, be in full agreement in what you say, that there be no divisions or functions among you, but that you be perfectly united in your way of thinking and in your judgment about matters of the faith." I believe ang Holy Spirit ay nag-direct kay Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. At sa panahon naman po natin ngayon, ito rin ay magandang pangungusap sa bawat isa po sa atin. Kung merong hindi pagkakaunawaan, kung merong hindi pagkakasunduan, merong pagkakahati-hati, merong pagkakagrupo-grupo na parang lumalabas, nagkakampihan, hindi para gawin ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Lalo na po sa pag-iisip po natin. Mahalaga na ang kaisipan po natin guided ng katotohanan. Guided po ng kalooban ng Panginoon. Guided po ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung guided po tayo ng kalooban at kagustuhan ng Panginoon, pwede tayong makaabot sa perfect unity. Pwede tayong magkaroon ng good, ng best, at dumating ang panahon, excellent, ang atin pong pagkakaisa. What is unbreakable unity? Ang unbreakable unity po ay ganito ang ilang mga salita na akin pong inilagay. Unbreakable means strong. Unbreakable means tough. Matatag, matibay, indestructible. Unbreakable po ay long-lasting. Ang unbreakable unity po ay shatterproof. Kumbaga ho sa salamin, hindi ito mababasag. So yan po ang ilang mga salita na mahalaga na gusto ko po na maunawaan po natin tungkol sa unbreakable unity. As servants of the living God, our accomplishments for His glory can only be achieved if we work as one and have an unbreakable unity. Marami po tayong pwedeng kunin na kasaysayan sa banal na kasulatan. Pero sa Bible po, kumuha ko ng ilang talata ng pagkakaisa. Katulad po na nangyari sa Acts chapter 2, verse 44. Ang sabi ho dyan, "And all that believe were together." Yung pong mga apostol, yung pong mga disciples, yung pong mga mananampalataya sa Book of Acts, nagkaisa po sila. Grabe ho. Pag binasa niyo yung Acts chapter 2 mula verses 42 hanggang 47, sa baba at sa itaas na sumusunod na talata, grabe po yung nangyari sa kaligtasan, sa pagkilos ng Panginoon, sa paggalaw ng Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Bakit? Sila po ay talagang matindi, unbreakable ang kanilang pagkakaisa. Acts chapter 3 verse 1. Now Peter and John were going up. Lagi silang magkasamang mag-intercede at maglingkod to the temple at the hour of prayer, the 9th hour o 3 p.m. Alam nyo po, yung prayer agreement, napaka-powerful po nun. Alam natin yan, Matthew chapter 18, I think verse 19. Kung nagkakaisa sa panalangin, may dalawang nagkaisa,
Sa anumang uri ng panalangin na kanilang ipapanalangin, may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, unity has a great impact on any organization. Kung ang military do po walang pagkakaisa, wala silang tagumpay. Ang football team without unity and teamwork, hindi rin po sila magtatagumpay. Can a business progress when there is no unity among the partners? Hindi po pwedeng magtagumpay kung isa lang ang gumagalaw. Kailangan lahat ng partners, lahat ng kasama sa opisina, lahat sila gumagalaw, sumusuporta para mangyari ang kanilang pinapangarap. Even in marriage, kahit po sa mag-asawa, can a marriage be happy if the husband and wife refuse to work together? Basta wala pong pagkakaisa sa pamilya, sa organization, sa samahan, sa lahat ng uri na kailangan ng pagkakaisa, hindi po sila makatatayo ng may katagumpayan. Gusto ng Diyos ang pagkakaisa, pero ang gusto ng dyablo, masira tayo, magkahiwa-hiwalay po tayo. God brings love. Ang Diyos ay nagdadala ng pagmamahal at patuloy na nagpapakita ng pagmamahal. Satan brings jealousy. Alam nyo, isa ho ito, kaya kung minsan hindi magkaroon ng pagkakaisa dahil po sa selos, dahil po sa inggit. God brings faith, Satan brings doubt. Ang Diyos nagtatanim ng puro pananampalataya. Pero si Satanas naman, tanim ng pagdududa. Pagka tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, tinataniman tayo ng Panginoon para mabuo ang ating pananampalataya, magpatuloy tayo sa tama at i-accomplish ang kalooban ng Diyos. Pero si Satanas, tataniman ka ng pagdududa para humina ang iyong kaisipan, humina ang iyong kalooban at huwag kang tumakbo sa pagkakaisa o tumakbo sa kalooban at kagustuhan ng atin pong Panginoon. Araw-araw, iba't ibang pagdududa ang itinatanim ng dyablo sa ating puso at sa ating mga isip. Pero sabi nga, God brings faith, Satan brings doubt. God adds and multiplies. Si Satanas, ang trabaho niya ay laging mag-subtract, maghiwa-hiwalay, paghiwa-hiwalayin, at i-divide ang mga mananampalataya. Kaya kahit sa grupo, pagkahati po sila, nahihirapan po silang umusad. Pero pagka sila po ay nagkakaisa, madali po ang kanilang pag-usad. Madali po ang kanilang pag-unlad. Meron po kong ilang mga points na nakita how to experience unbreakable unity. Number 1, through prayers. Mahalaga po ang panalangin. Kung meron pong problema, meron pong pagkakahiwa-hiwalay, meron pong pangsyon, ang unang-unang dapat mong gawin, hindi sumama sa Marites Club. Ang unang-unang mong dapat gawin ay lumuhod sa Diyos. Because through prayers, I believe God will intervene. Merong divine intervention sa mga circumstances ang atin pong Panginoon. Number 2, humility. Hindi tayo makabubuo ng pagkakaisa kung tayo po ay puro payabangan. Makabubuo lang tayo ng pagkakaisa kung tayong lahat ay matuto na mag-apply ng itinuturo ng tunay na pagpapakumbaba. Philippians chapter 2, verses 3 to 11 sa Amplified Bible Version. Do nothing from selfishness or empty conceit. Ang ibig sabihin po niyan, true functional motives or strife. Huwag na tayong tumulong sa pagkakahati-hati. Do nothing from selfishness. Pagkalam niyong pang sarili, do nothing. But with an attitude of humility, being neither arrogant or self-righteous. Pag sinabi po kasing humility, hindi ka nagmamataas at hindi ka rin yung self-righteousness ang iyong ipinopromote. Regards others
as more important than yourselves. Pahalagahan mo yung iba. Tingnan mo rin yung iba. Hindi lamang ang iyong sarili ang iyong tinitingnan at pinapahalagahan. Do not merely look out for your own personal interest. Alam nyo po, sa akin pong nakita, sa pagpropromote po ng pagkakaisa, pagka sinusulong na pang sariling interest, dyan po talaga nagkakahiwa-hiwalay. Pag hindi na interest ng Diyos at hindi na tamang interest, at pang sariling interest, malaki po ang nagiging problema. But also for the interest of others. Verse 5, have the same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. Look to Him as your example in selfless humility. Selfless humility. Mahalaga yung selfless na pagpapakumbaba. Hindi ho nagpapakumbaba para sa sarili. Kung hindi, wala siyang iba na interest kung hindi interest ng Diyos at interest ng tama. At kalooban ng po ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse 6 ang Panginoong Jesucristo. Who, although He existed in the form and unchanging essence of God, as one with Him, possessing the fullness of all the divine attributes, the entire nature of deity, did not regard equality with God a thing to be grasped or asserted. Hindi niya ina-assert kahit kapantay siya ng Diyos, pero hindi niya isinasaksak ang kanyang sarili. As if He did not already possess it. Tingnan niyo po, para bang kahit na napakataas niya, pero hindi po niya ito na-assert yung kanyang katungkulan, yung kanyang magagawa. But, verse 7, but emptied Himself. Grabe po yung mga ginagamit po dito ng salita ng Holy Spirit. Kung ano man yung pangsarili niya, lahat yun inalis niya. Ginawa niyang empty, nilagay niya sa zero. Ang mahalaga sa Panginoong Jesucristo, ano ang kanyang misyon, ano ang tamang gawin, at doon siya gagawa, kikilos para sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Sige o, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Without renouncing or diminishing His deity, but only temporarily giving up the outward expression of divine equality and His rightful dignity by assuming the form of a bondservant and being made in the likeness of men. He became completely human, but was without sin, being fully God and fully man. And verse 8, and after He was found in terms of His outward appearance as a man, for a divinely appointed time, He humbled Himself still farther by becoming obedient to the Father to the point of death, even death on a cross. Verse 9, for this reason also, because He obeyed, so completely humbled Himself. Isipin po ninyo, siya'y tunay na Diyos. Kahit kapantay ng Diyos, nagkatawang tao, naging alipin. Makikita po natin ang kanyang tunay at kompletong kapakumbabaan. Grabe ang modeling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ipinapaliwanag to ni Apostol Pablo, dito po sa mga tiga-Pilipos, ganito kayo, ganito ang dapat maging ugali ninyo. Tayo ng mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya ng Diyos. Ulitin ko po sa verse 9, for this reason also, because He obeyed, so completely humbled Himself, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. So that at the name of Jesus,
every knee shall bow in submission of those who are in heaven and on the earth and under the earth. Verse 11, and that every tongue will confess and openly acknowledge that Jesus Christ is Lord, sovereign God, to the glory of God the Father. Dahil sa complete humility ng Panginoong Jesucristo, lalong natataas ang Diyos at maraming nakakaunawa ng katotohanan para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangang matuto tayo sa halimbawang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo. Kung meron pa po, halimbawa kayo, 10 po yung complete, nasa 8 na kayo, ituloy nyo na lang, 2 na lang, kompleto na po kayo. Kung nasa number 1 po kayo, 9 na lang, matatapos nyo rin ang tunay na pagpapakumbaba o mararating nyo rin ang tunay na pagpapakumbaba. At makatutulong yan sa inyong mag-asawa. Kung yung asawa mo, 10 pa rin ang pride, gamitan mo ng pagpapakumbaba, iten mo ang pagpapakumbaba para kayo ay magkaisa. Mahila mo siya sa organization, sa mga samahan, sa lahat. Dagdagan natin, kung kayo nasa 7 na ang humility nyo, gawin yung 10. Gawin yung 8, gawin yung 9. Patasin nyo pa. Kung gagawin natin good, best, excellent, nasa good na kayo o kaya best na kayo, pumunta kayo sa excellent. Yun ang pinakamahusay na humility. Yun ang pinakamaganda na ibang klase ang tulak niyan para makabuo ng unbreakable na pagkakaisa. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Pangatlo, building up each other. Kung gusto po natin ang pagkakaisa, mahalaga na tayo po ay sumusuporta. Mahalaga na tayo po ay nagmamahal talaga sa kanila. Kaya building each other up. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore encourage and comfort one another and build up one another just you are doing. Pang-apat, wisdom from God. Mahalaga yung talino, galing, husay, wisdom na galing po sa itaas o sa ating Panginoon. Sa James chapter 3 verse 17, but the wisdom from above is first pure. Pagka yung wisdom hindi pansarili, kung hindi galing sa kalooban ng Panginoon to accomplish what is right at kung anong dapat pagkaisahan, then peace-loving, yung ba magdudulot ng kapayapaan o kaguluhan? Kasi meron tayong idea, kala natin wisdom from above, kung hindi wisdom from the devil. Kaya, but the wisdom from above is first pure, morally and spiritually undefiled. Then peace-loving, courteous. Pagka peace-loving, courteous po yan, considerate po yan. Gentle po yan, yung sumunod na salita. Reasonable po yan. And willing to listen. Marunong din po tayong makinig. Full of compassion po yan pag galing sa itaas. And good fruits po yan. Mabuti po ang ibinubunga ng talino at kaisipang galing sa Diyos. It is unwavering. Without self-righteous. Hindi yan nagpo-promote ng sarili. Hypocrisy. Hindi po yan self-serving guile. Ang wisdom na galing po sa Diyos, nagbibigay po yan ng kaayusan. Nagbibigay po yan ng kapayapaan. Ang tatakbuhin yan, matibay at unbreakable na pagkakaisa. Another po, para po sa pagkakaisang unbreakable forgiveness. Mahalaga po ang pagpapatawad. Kahit sa mag-asawa, kung nagkamali si ate, si kuya o sa pamilya, sa organization, mahalaga po na, pero siyempre mahalaga nagpapakumbaba at nagsisisi. At kung nagsisisi po ng totoo at humihingi ng kapatawaran, God is a God of forgiveness. Ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad. Colossians chapter 3 verse 13, tingnan nyo po. Bearing graciously with one another. Alam nyo po, talagang dapat maging mahabagin tayo sa bawat isa. May mga
kinakaskas pa ang Panginoon sa ating pagkatao eh. Kinakayas pa tayo ng Panginoon para maging maayos tayo, para maging maganda tayo. Kaya habang kinakayas, patawarin natin yung kinakayasan. Kaya sabi ho dyan, bearing graciously with one another and willingly forgiving each other. Ang ginamit po na salita, willingly. If one has a cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Another I love, mahalaga po ito. Love endures with patience and serenity. Pag meron tayong pagmamahal, puno tayo ng pagtitiis. Puno tayo po ng pangunawa, calmness. Love is kind and thoughtful. Maalalahanin ka pa rin. Kahit medyo kumisan, tinatanggal mo pa unti-unti yung sama ng loob sa damdamin mo at sa kaisipan mo. Para mag-asawa, di ba? Kahit na nagtatampo na si Mrs. Dahil kind naman siya at inaalala niya si Mr. Talagang gumagawa pa rin siya. Sa loob, meron pa rin konting sama ng loob. Pero kahit sumasama yung loob, nagbibigay pa rin ng pagkain, nilalabanan para makayas yung sama ng loob at magkaroon ng unbreakable unity ang mag-asawa. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya sabi diyan, love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful and is not jealous. Pagka mahal mo, hindi ka magselos or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked, nor overly sensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. Pag meron kang, pag may mali, hindi mo na tinatandaan ang listahan. Kinakalimutan mo. Meron tinatawag na binubura mo na ang lahat ng listahan ng mali para ma-develop ang pagmamahal. Love bears all things, regardless of what comes. Believes all things, looking for the best in each one. Ang tinitingnan mo yung maganda sa kanya, hindi yung kahinaan po niya. Hopes all things, remaining steadfast during difficult times. Endure all things without weakening. Last verse po, John sa love. Proverbs chapter 10 verse 12. Sabi ho dyan, hatred is tears, old quarrels. Pagka namumuhi ka, pagkagalit ka sa isang tao, yung hatred mo na yon, lalabas yung old quarrels nyo, yung dati nyong mga labanan. But love overlooks insults. Pag may pagmamahal ka, hindi mo na tinitingnan yung lahat ng mali niya. Ang tinitingnan mo lahat na ng maganda at sinusunod mo sa isip mo, sa puso mo, dapat kong mahalin to dahil kapartner ko ito sa ipinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Amen po ba? Next po ay obedience to God. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Lahat ng maling kaisipan, ipinapailalim natin ito sa tama at kalooban ng Panginoon para masunod natin ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo kasi dami mo minsang argumento na pwedeng gamiting dahilan. Pero kung ang tungtungan po nito ay hindi ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon, ang tungtungan po nito galit, muhi, jealousy, nasa side ng negative ang pinanggagalingan. Kailangan yung kaisipan at damdamin yon may submit natin sa isip, kalooban at katuruan ng Panginoon. Ipailalim natin at isinod natin sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. At doon magkakaroon ng unbreakable na pagkakaisa. Magkakaroon ng solid na pagsasamahan. Why?
ipinailalim natin sa tama ang lahat ng ating maling kaisipan. Another, at dito po magwawakas sa how to experience unbreakable unity. Make every effort to keep the unbreakable unity. Ang verse po dyan, Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. So I, the prisoner for the Lord, appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called. That is, to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity, and mature behavior. A life that expresses gratitude to God for your salvation. With all humility, forsaking self-righteousness and gentleness, maintaining self-control. Yan po yung gentleness. Maintaining self-control. With patience, bearing with one another in unselfish love. Tingnan niyo po yung verse 3. Make every effort to keep the oneness of the Spirit in the bond of peace. It's individual working together to make the whole successful. Lahat tayo makakaranas ng tagumpay kung talagang tayo po ay patuloy na nabubuhay sa nais at gusto ng Panginoon at gusto natin ang pagtatagumpay. Lahat ng paraan para magkaisa ay maging kabahagi ang bawat isa. Naalala ko po yung laging sinasabi ni Senator Joel, maging bahagi tayo ng tagumpay, hindi tayo maging bahagi ng problema. Alam niyo po yung iba, active na bahagi ng problema. Active naman, bahagi lang siya ng problema. Dapat active tayo, bahagi ng solusyon sa lahat ng problema. Amen po ba? Ang mga tunay na sumusunod sa Panginoon, hindi sasali sa bahagi ng problema o sa grupo ng nagiging problema. Lagi tayong bahagi ng solusyon para maluwalhati ang atin pong Panginoon. There is one body of believers and one Spirit, just as you were called to one hope when called to salvation. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of us all, who is sovereign over all and working through all and living in all. So tingin ko po, ito pong 8 ito na puntos para ma-experience po natin ang unbreakable unity ay mahalagang maunawaan at maintindihan po natin. Kasi may ipagagawa ang Panginoon sa atin pong lahat. Kaya ang atin pong mission statement, napakaliwanag. To bring all peoples to the kingdom of the living God. Gusto natin mapagarian sila ng buhay na Diyos. Regardless of race, status, belief, religious affiliations, sa pamamagitan through the saving, healing, and delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. The Jesus is Lord Church worldwide exists to bring all peoples, regardless of race, its status, belief, and religious affiliations, to the kingdom of the living God, in obedience to the Great Commission of the Lord Jesus Christ, thus experiencing all the blessings of the kingdom. Yan po yung mission natin, mga JIL members ng Panginoon. Sana po lahat tayo ay maging bahagi ng gawaing ito at pinagagawang ito ng Panginoon. Hindi lang tayo gumawa
ng mga bagay na para sa ating pamilya, sa negosyo at iba pang ipinaggagawa ng Panginoon. Maglingkod din po tayo sa Panginoon. Huwag po yung nandito lang po tayo sa loob ng church o pagka Sunday lang po, handun tayo sa Panginoon. Kung meron kayong Monday, Tuesday o iba pang time, gamitin na po natin bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa hindi po na masisirang pagkakaisa, tatapusin po natin ang ipinaggagawa ng Panginoon. Maglilingkod po tayo ng tapat. Amen po ba? Maging kayo po na sumusubaybay sa programa ito. Maglingkod po tayo ng may passionate love for God. May love and compassion sa mga tao. Meron po tayo na integrity. Meron po tayong faithfulness. At may mahusay and excellent na paglilingkod sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at karangalan. And through that values, magkakaroon po tayo ng unbreakable na pagkakaisa para i-accomplish ang kalooban at kagustuhan ng atin pong Panginoon. Amen? Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari. ng buhay na ito. Ano bang nanasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus. Gantimpala. For the last time, everybody, buong kagalakan. Hallelujah. Aking paglilingkuran. Nahihirapan Man, kahit pa nasusugatan, isang kapalit mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Yes, Lord. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. I-bless mo ang lahat ng iyong mga anak na ito na narito. Ang may sakit ay bigyan mo ng kagalingan. Ang nangangailangan ng himala ay bigyan mo po ng himala. Gumawa ka po ng himala ngayon sa lahat ng sumusubaybay, nakikinig at nakikiisa sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Yes, in the name of Jesus, receive the miracles of God. Receive the mighty presence of the living God na nagbibigay po ng himala, kalakasan, kagalingan, kapayapaan. Nagkakaisa po kami ngayon, Panginoon, na inilalapit ang mga pangangailangan ito ng iyong mga anak. Maging ang sumusubaybay sa Facebook Live, maging ang sumusubaybay sa iba't iba pong kaparaanan upang sila'y patuloy na magtiwala at sumampalataya at makiisa sa iyo. Lord, now release your anointing. Release now your blessing. Release your miracles. Lord, marami pong salamat at lalo mo pong pag-apuyin ang aming pagmamahal at paglilingkod sa iyo. At kaming lahat ay makiisa sa unbreakable na pagkakaisa ng paglilingkod at pagbibigay luwalhati po sa iyo. Marami pong salamat sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. Sa miracle, sa blessing, sa kalakasan, kapayapaan, kasiglahan, encouragement na ibinigay mo po sa aming lahat. And once again, we give you back all the glory and all the honors. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.